Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal ng mga senior citizens. Sa araw po na ito ay pag-uusapan natin ang 3,000 pension payout schedule sa May 27, 2026. At sa araw po na ito, gusto ko pong isabihin sa inyo na lahat po ng aking sinasabi ay purong katotohanan po. Walang halong biro dahil ang balitang ito ay nakabase po ito sa katotohanan. Ang mga makukuhang impormasyon sa araw na ito ay una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, saan po ba gaganapin ang payout? Pangatlo, ano ang oras ng inyong payout? Panglima, pangapat, ano ba ang mga requirements sa pagkuha ng payout or pension na ito? At panglima, mga dagdag kaalaman. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-usapan palagi ang mga benepisyo ng ating mga seniors, ay isubscribe mo na. At ngayon, hindi ko na papatagalin pa ang oras na pag-usapan ng bagay na ito. Kaya naman, let's go! Unahin natin ang probinsya ng Guimaras sa munisipalidad ng Buena Vista dahil meron po magaganap na payout sa May 27, 2026 at ito po ang mga lugar na magwi-payout. Sa Barangay Montipliher na may 83 pensioners, Barangay Daragan na may 138 pensioners. Ang inyong pong payout ay magaganap sa Barangay Daragan Covered Court. Simula po ang inyong payout sa alas 7:30 hanggang 8:40 ng umaga. Sa Barangay San Isidro na may 136 pensioners at Barangay Old Poblacion na may 109 pensioners, ang inyong pong payout ay magaganap sa Barangay Old Poblacion Covered Gymnasium. Ang oras po kung saan mangyayari ang inyong pong payout alas 9 ng umaga hanggang alas 10:30 ng umaga. Kung makikita ninyo itong post ko ngayon, medyo late nag-post ang lugar na ito sa Barangay Maliksi, City of Bacoor. Marami pong mga barangay ang magpi-payout at babasahin ko po ito ng mahinhin at malakas na sa ganyan po makuha po ninyo ang mga barangay na ito. Sa Barangay Kainging Digman, ang oras po ng inyo pong payout ay alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon. Sa Barangay Mabulo, sa alas 8 hanggang 5 po ng hapon. Barangay Maliksi 1, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Sa Barangay Maliksi 2, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Barangay Niog, alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon. At magaganap po ang inyong pong payout sa Bacoor City Gymnasium. At hindi lang po yan. Ito ay sa May 26, 2026 araw po na ito. Pero na-late sila, kaya nag-inform lang ako para po mayroon kayong idea kung ano na po ang update. Sa LGU ng Salay, ay meron po, Sagay. Mayroon po magaganap na payout sa May 27, 2026 sa alas 8 hanggang 12 ng tanghali ang Barangay Poblacion sa Sagay Municipal Gymnasium. Sa launa hanggang 5 ng hapon, ang mga bedridden na social pensioners ay pupuntahan po sila sa kanilang bahay. Ang tawag po nito ay house-to-house na payout or visitation. Sa Pingit, Barangay Social Pension Payout sa May 27, 2026, alas 8 hanggang alas 11 ng 11:30 ng umaga. Sa Lukban Elementary School po ang inyo pong payout venue kung saan doon po kayo kukuha sa inyo pong pensyon. Sa munisipalidad po ng Mabinay ay meron po magaganap na payout sa May 26 at 27. Sa May 26 sa Baras at sa Aribasore, sa Baras Covered Court ang payout. Sa Napasuan, Barangay Bugnay, Barangay Manlingay, Barangay Banban, Barangay Buli-Bulihan, sa Bugnay Covered Court ang payout. Sa May 27, 2026, ang Barangay Tara at Barangay Himod Kugon at magaganap ang payout sa Himod Kugon Covered Court. Sa Barangay Dagbasan, Barangay Paninan, Barangay Kasaling, Barangay Pantaw. Ang inyong pong payout ay magaganap po sa Dagbasan Covered Court. Ito po ang mga impormasyon na inyo pong nakuha sa magaganap po na payout sa nasabing araw na iyon. At sa puntong ito, sa mga nagtatanong kung legit ba itong sinasabi ko, opo,
hindi po ito gawa-gawa dahil ang Social Pension for Indigent Senior Citizens ay isang ganap po na batas ay para po ito sa mga piling mga senior citizens na kabilang po sa mga kwalipikado at makakuha po ng benepisyong ito. At sa puntong ito, pag-usapan natin ang mga requirements na dapat mong i-ready when you are part of this payout or benefits na ito. Ito po ay clear para po mas nice. Ito ng aking ibinabalita sa inyo ay totoo pong mangyayari. At sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? So kung hindi nyo nakita ang inyong lugar sa aking vlog, ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update, kailan po ba at lahat ng impormasyon na kinakailangan mo. Dahil hindi lahat ng mga lugar ay nagpo-post dito sa online na kung saan dito ako nagre-research. Ang nakikita ko lang po yung mga barangay mismo na nagpo-post dito at binavlog ko nang sa gayon po maging aware po kayo. So kung may mga barangay man kayo na hindi masyadong nag-post online, so pwede nyo pong puntahan dyan nang sa gayon ay maging updated po kayo. Okay? So magtatanong kayo, sir, ano ba ang mga requirements na dapat namin i-ready para po sa payout? So na ilista ko na, nasabi ko na kanina lahat ng mga detalye. Kung may katanungan ka pa, you can just ask the question. O ito na ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready para po sa inyo pong payout na makuha. CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda, thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Kumpletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kumpletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang maggusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyan inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutang magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga altundunin ng payout. Na sana'y nakuhanan niyo po ng aral, impormasyong tama ang vlog na ginawa ko ngayon. Ang purpose lamang po nito is to aware you about the happenings and the benefits na makukuha ninyo sa bigay po ng ating gobyerno. Kaya naman, kung nakita at napakinggan ninyo ang balitang ito na urgent po at kinakailangan nyo puntahan, kinakailangan nyo i-clear kung ano man yung dapat yung i-ready, gawin nyo na po yan ngayon. No? Sa gayon po ay makuha nyo po ang
inyo pong benepisyo na galing po sa ating gobyerno. And congratulations po sa lahat po ng mga makakatanggap ng pension at makukuha na kanilang payout. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-subscribe naman at paabutin natin ito ng 100,000. Konting-konting tiis na lang. Salamat po sa inyong tulong dahil makaabot na tayo ng 100,000. See you in my next vlog. Bye-bye!